Ay, isang mapagpalang araw sa inyo, munting kaalaman nga pala. Nako, anak ni Senator Rodante Marcoleta na si Congressman Henry Marcoleta, binanatan, sinabon ang PCO po, no, nabuking, na tila yata may bolt sa office. Anong ginagawa ng malaking bolt dyan? No? Sabi yata tila pambayad sa mga vloggers, sa mga trolls, sa mga kritiko ng administrasyon. Alam mo, sabi ko nga sa inyo nakaraan payag ka kapag may nagkikriticize sa'yo. Bakit? Doon mo malalaman kung tama at mali ang ginagawa mo. Pero kung hindi ka papayag na may pumuna sa'yo o may mang-criticize sa'yo, isa lang ibig sabihin nun, mga kababayan. Isa lang po ang ibig sabihin nun. Ayaw mong punahin ka, mali ka man o tama. Diba? Lalo kung mali ka, ayaw mong punahin ka, aba, ibang klase na po yan. Di ho ba? O ngayon, ito, pag-uusapan po natin ito kay Henry Marcoleta po, dito po natin malalaman yung mga kabalastugan na, alam mo naman pag si Marcoleta talaga Sabi ko nga yung ibang mga dyan, mga paulit-ulit na apelido sa politiko, wala na ibang ginawa at hindi nakaambag. Hindi naman lahat ang Marcoleta, mula na pumasok sa politiko, maging yung senador si tatay, Rodante Marcoleta, pati yung anak niya, walang ibang ginawa, hindi para punahin, kundi para sitahin ang mga mali na nangyayari sa ating bayan. Katulad nito ni Henry, sinabon, binakbakan itong PCO. No? O ngayon, anong ibig sabihin bakit may nakitang bolt sa opisina? Tila may nakitang bolt. So, ibig sabihin, lumalawak tila yung pagbibigay sa mga vloggers para upakan yung mga criticize. Katulad ko, nangingritiko ako ng politiko. Binabanatan din ako ng mga vloggers sa iba't ibang social media. Diba? Sabi dito, may bayad, tapos pinapalaganap. So bakit? Ba't lumalabas to sa gitna ng flood control? Ano pitatanggol nyo? Yung flood control? O kayong mismo mga politiko pitatanggol nyo sila? Sige nga. Magkalinawan tayo dito. Di ho ba? Ganyan po sila. Hindi ko naman sinasabi totally nagbayad sila, pero nabuko ni ni Congressman Henry Marcoleta. Tignan nyo kung paano sinabuntong PCO na to. Painggan nyo ha. Yes, Your Honor. Gaano po kalaki yung building ng PCO? Nakapunta na po ako doon, Your Honor. Hindi naman po mga 4-story, hindi naman po mga 5-story, but actually, kaya po nila. They are comfortably there. Hindi po siya gaanong kalawag, pero hindi naman po siya ganon kalaki. It can house. It can house 242. Yes, Your Honor. Sa tingin ko naman po, hindi magkakaproblema ang PCO in terms of budgeting. Dahil ako rin po ay nakatanggap ng impormasyon na buwan-buwan kayo rin po ay nakakatanggap ng mga assistance from different offices. Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 5 million buwan-buwan from PCSO? Nako po, PCSO. Sko po, taya kayo ng taya dyan. Madam Speaker, Your Honor, wala po. Siyempre, yun yung diskaya, hindi umaamin Yung mga hindi umaamin kayo pa kaya. Wala namang umamin sa kasalanan Di ba? Ang umamin lang si Cain Pinatay niya si Abel. Di ba? Hindi pa nga umamin, tinago pa nga Wala po ang natatanggap ang agency na 5 million from PCSO po, Your Honor. 5 million buwan-buwan po ito Wala po, Your Honor. At bukod pa po dyan, meron pa po kayong natatanggap na 10 million pesos kada buwan from the Office of the First Lady. Oh, 10 million for the first, Office of the First Lady. Ano nga yung panalag mo, Junior? Wala kang kawalangan dito. Henry Marcoleta nag-imbisigan nito. May kaugnayan to kay Senator Dante Marcoleta. Madam Speaker, Your Honor, PCO denies that they receive such amount from the Office of the First Lady, Your Honor. At bukod pa po dyan, di pa po tayo natatapos. Meron pa pong 10 million every month binibigay sa PCO from the Office of the Executive Secretary. Alam mo maputo lang tayo. May binibigay 10 million sa Office of the Secretary. Alam mo kung totoo man lahat ng ito, alam mo mahiya naman kayo. Totoo yung sinabi ng Pangulo, makasama siya doon, mahiya naman lahat kayo. Di ba? Hindi lang dapat yan mahiya naman kayo, mahiya naman tayo. Di ba?
Pera ng bayan to, pinaghihirapan, kaya mahirap ang... Alam mo bakit mahirap ang Pilipino? Ha? Kahit anong sipag, tandaan mo, alam mo bakit mahirap? Dahil sa kagagawa ng mga politikong kurakot, natandaan nyo yan. Sa mga ganito, pa 10 million, 10 million, 10 million, sa kukuha ng pera yung personal, ha? Sa kukuha ng pera nila yan. Sige nga, kung totoo man to, ha? Madam Speaker, Your Honor, again, the PCO denies receiving such an amount from the Office of the Executive Secretary. Meron din pong nakapagsabi sa akin na meron kayong napakalaking vault Nako po, ano yung vault na yan? sa PCO na lalagyan ng pera. Oo. Alam mo, si Isko pinaliwanag na yan eh. Hindi ka dapat magkaroon ng vault sa isang opisina. Diba? Maliban na lang kung personal mo yan. Na tao, bahay mo yan. Kung ako po ba'y magpapadala ng tao ngayon dun para mag-inspect for the existence of a big vault na naglalaman at sisidlan ng pera, pwede niyo po bang i-confirm or i-deny ang existence ng vault na yon na lalagyan ng pera? Sige. Madam Speaker, Your Honor, there is a small vault for the cash section Small man yan o malaki, basta may vault dyan. O mani mo kung meron, wala. Hindi yung... for the immediate needs. But it's not an extraordinarily big, like a bank vault type of vault. Ito wala defensive ka madam eh. Ang vault na yan, ako taong gobyerno rin ako dati. Ha? Alam mo, may malaking protocol dyan sa vault na yan. 'Di ba? Hindi ka po pwede, alam ko lang hindi ka pwede maglagay niyan dyan kung yan ay katwiran mo, pasahod mo sa mga kaopisina mo. Ang alam ko, nang gagaling yan, yung pasahod, pinipayroll yan or binibigay yan, hindi mismo nasa vault, kukuha ka na lang pera doon. Hindi yan parang ulam, sasando ka ng kanin, sasando ka na lang. Hindi ganun yan, madam. Bagay, huli na to eh. Huli ni Senator, Congressman Henry Marcoleta itong mga to eh. Yun ang pagkakaalam ko Your Honor. Kasi po, dun daw sa vault na yun, dun tinatanggap yung mga bonuses ng mga keyboard warriors, ng mga vloggers natin na who have reached a certain virality. Dun sila sumasahod. Totoo yan. Bakit may vault? Kasi nga naman, kung walang vault doon, hindi naman pwede padaan sa payroll yun eh. Di ba? Totoo yan. Na-budgetan na. Ibig sabihin, yung budget na para sa pambayad sa payroll, alam naman, naglabas kayo ng sarili nyong pera. Tsorya ko lang lahat to sasabihin ko kung maglalabas kayo ng sarili nyong pera pambayad sa mga trolls, pambayad sa mga vloggers, okay lang, pera nyo. Ang tanong dito, baka hindi nyo pera to. Nga naman, sino loko-loko maglalabas ng milyon-milyon pera pambayad sa mga vloggers na sarili nyong pera? Kayo pa maglabas? Nako, hindi ako maniniwala. Di ba? Ibig sabihin, pwedeng galing sa budget ito, binadgetan ng gobyerno, at yung binadgetan ng gobyerno, ipinambibigay sa vloggers para gisahin yung taong bayan na nangingritiko sa administrasyon. Sa madaling salita, ginigisa tayo sa sarili mantika natin. Ang pinambabara sa atin, yung perang pinambayad natin tax, yun ang pinambabanat sa atin. Kasi nagbabayad pa sila ng vloggers saka mga trolls Kung ito totoo Madam Speaker, Your Honor, the vault is for the finance section, and it's again, it's not an extraordinarily big vault. It's probably in the hip. Ito mo yung itsura ni si Congressman Marcoleta Hindi siya naniniwala di ba? Makikita mo sa itsura at makikita mo sa sagot ng isang tao. Hindi ko naman sinabi sisinungaling ka, madam, no? Ang sa akin lang, batay lang sa aking experience at tsorya. Area ko lang po, yung ganun sa usual. Tignan mo yung itsura ni Senator ni Kong Marcoleta. Alata mo kung sino matalino Yung tinatanong yung sumasagot, alam mo kung sino The usual ones that you can buy in these hardware or sigurado, baka po madam sponsor, yung nakita nyo lang nasa first to third floor. Pag umakit kayo ng fourth floor, mas malaki yata yung vault dun. Tamo? Hindi magtatanong ang isang Marcoleta, tandaan nyo parang si Senator Rodante Marcoleta, hindi magtatanong ito na hindi niya alam. Maski ako
Hindi ako siraulo magtanong sa inyo, pagpaparatang yun. Ako, congressman ako, senador ako, magtatanong ako ng invento, haka, di pitawanan ako sa masusunod, sasabihin siya, wala yung mga Marcoleta, nang bibintang lang yan, haka lang yan. Hindi, may ano ako, may resort, may pruweba ako. Ang gusto ko mapatunayan, tinatanong ko sa inyo kung totoo hindi. Di ba? Bakit? Anong ibig sabihin itong pagtalakay ni Congressman Henry Marcoleta? Sa gitna ng anomalyang flood control na to, tingnan nyo, dumadami, bumabakbak kay Senator Marcoleta. Binabakbakan si Senator Marcoleta. Bakit binabakbakan? Para hindi lang basta malihis yung issue. Kundi lahat ng issue mapunta kay Senator Marcoleta. Diba? Hindi lang pamumulitika to eh. Diba? Makalimutan para pasamain si Senator Marcoleta. Kaya eto sa tingin ko bakit si Henry Marcoleta sinasaway niya yung mga halatang-halatang trolls. Ang dami. Diba yung wala pang binabanggit na Romualdez? Wala namang mga trolls. Ngayon, dumadami, nagbabiral sila, pati mga vloggers. Oh, wow! Diba? At hindi lang yan. Etong breaking news natin ngayon, si Cheese, alam ko, na si Cheese yata, susumpi na yata. Mas, pag lalo mong diniin ang pangalan ni Bonjing, mas lalo kang parurusahan ng gobyerno. Sa akin, tsorya lang yan, Madam Speaker, Your Honor, they deny the existence of such big vault. Yung ano lang po talaga, Your Honor, yung para sa immediate needs, cash vault lang po na for the finance section. Opo. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Kaya hindi ako naniniwalang hindi na mo problema sa pera ang PCO dahil napag-alaman ko rin, ngiti-ngiti pa siya. if you can confirm, nagme-maintain po tayo ng 4 na head vloggers. Ayan, di ba? Di ba? Alam mo, pag may head vloggers ka, isa lang ibig sabihin ito. Parang kanal. Ano ba ginagawa sa kanal pagbabaho? Tinatakpan, di ba? Ano pang tatakip mo? Siyempre, mas malaki doon para hindi na sumingaw yung baho. Nagets niyo ako? So, ibig sabihin, pag may bahong lumilitaw itong administrasyon, sabi niya, nasa mga pintuan na nga, dahil niya pagbanggit kay Romualdez, no? May susugod mga vloggers, ayan na. Diba? May impluwensya kasi ang mga vloggers, tutuusin eh. Ako na lang eh. Pero ako, hindi ako nang i-impluwensya sa masama. Ini-impluwensya ko, nagsasabi ako yung totoo. Diba? Hindi ako nag-iimbento tulad ng iba dyan, nag-iimbento. Diba? Pasamain lang. Tamo. Pag Duterte vloggers, nakaraan, di ba, sa Quadcom, ipapatawag nila. Walang ipinatawag na BBM vloggers. Magtataka ka. Di ba? Tanong ko lang, obserbasyon ko lang. Who are receiving 75,000 pesos monthly. At yung bawat head vlogger na yon ay merong, kumbaga downline, o meron siyang sinusupervise na 10 vloggers who receive about 10 to 50,000 pesos allowance depende sa kanilang performance. Laki nun. Would you confirm that, Madam Speaker, Madam Sponsor? Madam Speaker, Your Honor, again, the agency denies that there is existence of 10 vloggers who earn that much, Your Honor. Ito po kasing mga nakaraang araw, meron pong lumabas na news item na yun daw pong nanay ko di umano ay konektado sa mga diskayas. Isang report ng isang news channel. At tinignan po namin yung analytics. Talagang binuboost. Binuboost yung item na yun. Yung news sa Facebook kasi di ba may pambayad ka, pwede ka mag-boost eh. Pero mamaya sabihin ko sa inyo, may palatandaan po pag binus ang isang post. Kaya hindi makapagsisinungaling itong mga to sa akin. Totoo lang. So, sobrang dami nating experience, mga kababayan ko. Yeah. Item na yun, talagang funds were heavily poured on that news item. At ito naman po ay pinick up ng mga vlogger para po ipakalat ang maling istorya na yun. Siyempre, Marcoleta pinag-uusapan galit sila dyan. Ipapakalat nila yan kahit alam nilang nasa tama si Senator Rodante Marcoleta. Kaya po, naniniwala po ako na napakalaking pera ang ibinubuhos dito
sa departamentong ito para kalabanin ang mga kritiko ng administrasyon. Madam Speaker, Your Honor, I may say, ang nanay niyo po ay teacher ko nung grade 4 po ako sa Filipino, sa Marinol po. And I can vouch for Ma'am Edna's integrity, no? Kasi, ma'am, walang pakialam kahit nanay mo si Ma'am Edna Marcoleta. Walang pakialam kahit teacher mo siya o ano. Ang pinag-uusapan dito, sumagot ka sa tanong. Huwag kang kumuha ng respeto sa mga Marcoleta. Hindi hinihingi ang respeto, ma'am. Hindi hinihingi yan para igalang kayo o para hindi kayo pagdudahan. Wala sa ganun yan, ma'am. Ako kahit teacher ko, kahit ano pa, kahit yan anak mo pa, pag yan nagkasala, wala po sa ganyan yan, ma'am. And yung binuboost po na napapansin nyo, hindi po galing at least on the PCOs, and wala po talagang mga nakaganon na trabaho, gumagawa ng trabaho na hired ang PCO. Ito papaliwanag ko Meron kasi nag-post about sa, di ba, alam niyo na, dinama yung nanay ni Henry Marcoleta, asawa ni Senator Rodante Marcoleta, na itong si Edna Marcoleta, asawa niya, nanay nito ni Henry. Doon sa Diskaya, inuugnay nila yung sa insurance ko, no? Makikita mo kasi yung page, halatang binus Bakit? Out of nowhere, nakalagay sponsored minsan. Yung isang vlogger, sponsored. Ibig sabihin, binus. At hindi lang binus, ha? Makikita mo mismo sa media, talagang binus. O ngayon, tanong ko sa inyo, ang binus kasi ganito ganito sakit ng bus sa Facebook once na binus mo, halimbawa, nag-boost ka ng 20,000, ang dami makakakita niyan. Ay kung may pera ka, boss mo ng 500,000, barya yan. Kung galing sa kaban ng bayan, pinambus. 500,000 o 1,000,000. Lahat ng tao sa buong Pilipinas makakakita. Sinong loko-lokong media gagastos doon para boost lang yon? Maliban nila kung galit na galit sila kasi ito Rodante Marcoleta. Kahit galit na galit yan, hindi ka makakasaya ng pera doon. Bakit? Media na kayo, di balita na lang. Ba't ibinubus? So, sino ang may pakana ng boost? Tanong ko lang. Malalaman mo pag boost Alam mo bakit? Pag nakita, ito tuturuan ko kayo pag boost Pag binus po yung isang page, makikita mo ang konti ng likes. Tapos mamaya, biglang dami yung likes. Sobrang dami ng share. Tapos, hihinto yun pag naubos yung pinamboost. Hindi na malatagdagan nyo, itatago niya yun. Di social media. Kahit maliban na kung punta mo siya, hindi na i-recommend masyado yun pag binus. Maliban na kung i-boost mo ulit. Pag nakita mo huminto ng todo-todo, wala lang nadadagdag na comment, tapos kinabukasan, biglang nag-viral ulit, binus yun. Yung wala kayong kawala. Sa akin, pinagdaanan ko yan. Diba? Ang tanong, ba't yung ginagawa to kay Senator Marcoleta? Sa teorya ni Henry Marcoleta, maaari nagbabayad ito ang si Tambonjing o sino man dyan para pasamain si Marcoleta para isa na rin sa mga paraan malihis ang issue ng flood control. Yun ang aking teorya lahat To boost such blogs or to boost propaganda po like yung sinasabi niyo po. Opo, ma'am, kayo pala ay estudyante. Pero ma'am, sana hindi kayo naiinis sa akin habang kayo ay tumidepensa sa budget ng PCO. Huwag po kayong makinig dyan. Kahit teacher po, nanay nyo po, Senator Henry, huwag nyo painggan yan po. Ako, pakialam ko sa'yo, kahit teacher ka na nanay, kahit paano ka, estudyante na nanay ko, pakialam ko sa'yo. Kung ako lang tayo naman po gumaganap lang naman sa ating tungkulin. Ayan. Natanong ko rin po sa committee hearing ng public info habang nandun ang mga opisyalis ng PCO na umiikot po ang si Yusek Claire Castro sa mga universidad natin ngayon. At meron po siyang papaniwala ka diyan kay Palengkera na Malacanang na yan. Wala kang pagpapaniwala, parang si Soto yan sa Kasiping Lacson. Campaign na nagpapakaaso yan sa amo nila. Nagngangalang usap tayo, bayan muna, na naglalayon na i-promote ang pagiging mapanuri
at maging mapagmatsyag sa pagbasa ng mga social media content, maging matalino para malaman kung ito ay disinformation o kung ito ay actual facts. Madam Speaker, Your Honor, yes, we confirm that there is such a program. Ito po ay part of the FOI campaign that is under the PCO, Your Honor. Humingi po ako ng copy ng module na yon, if any, pero hindi po nakatanggap ang aking opisina ng module ng Bayan Muna. Usap tayo, Bayan Muna. Madam Speaker, Your Honor, we will send, we promise to follow up on this and we will send. O ito matapos na tayo, Jack. Alam nyo kasi, marami kasing nangyayaring anomalya ngayon mga agenda. Nagsisilabasan yung mga ganitong mga bayarang vloggers ayon sa kanila. Kasi nga, may nabubuko na big fish. Naniniwala ba kayo kung si Romualdez naniniwala kayong big fish? Para sa akin, hindi big fish yon. May isa talagang big fish, malapit na mahayag. Kaya itong mga to, tignan mo, parang tinigil yata ang Blue Ribbon chairman, ang committee ni Ping Lacson. Ewan ko bakit niya tinigil yon. May kapangyarihan ka, senador ka, may karapatan ka mag-hearing at dapat mag-imbestiga. Akala ko ba credible ka? Akala ko ba magaling ka investigador? Sayang naman ang pagiging magaling mo kung hindi ka nag-iimbestiga. Bakit ka hindi nag-iimbestiga? Tanong ko lang naman sa'yo, Ping Lacson. Sana masagot mo yan ng taong bayan nagtatanong sa'yo. Di ba? Dapat pangilaman mo yan. Di ba? Halata Para bang tila tama siya sabi nila Chichi Escudero pati nila Marcoleta Tila yata nililihis lahat ang totoong kwento ng nangyayari ngayon sa atin. Wala nang usapan. Ano ba usapan ngayon? Nakapokus sa lindol. O hindi masama yun, dapat pumokus tayo doon. Pero ano ba nangyayari ngayon sa flood control? May nangyayari ba? Wala Kung si Senator Rodante Marcoleta hindi sinibak, doon na lang ito Ngayon naunawaan nyo na. Nasa huli kasi ang pag-unawa minsan Alam nyo na bakit sinibak si Marcoleta bilang Blue Ribbon. Pinalilitaw ng mga to, kaya sinibak daw kasi ayaw kay Marcoleta. Mga bugok, alam na namin lahat kung bakit yung sinibak. Kasi malapit na matuklasan ni Senator Rodante Marcoleta yung mga maanumalya talaga at sino yung big fish. Sinibak nyo, napaka-imposible. Sa gitna, all of a sudden, sa gitna na malapit na mag-imbestiga, malapit na matuklasan kung sino talaga ang big fish, biglang pinata ng liderato. Nagmadali. Akalain mo yun? Ulitin ko naghayag yung diskaya. Ito kanya, 25% kay Romualdez, 25% kay Saldico, etc. Balita. Hindi na balita yun. Ayaw ibalita. Ang binalita, yung pagpalit ng liderato. Boom! Napalitan ng issue, napalitan pa yung liderato. Di ba? Wag nga kami, kitang-kita namin yon. Ito po yung reaction video ko po sa araw na ito. Salamat po ng marami sa inyong lahat.